Pinoy Psychology Tricks with Kakang Totin 2. Dahil bumalik ka rito sa lilim ng puno, ibig sabihin ay uhaw ka pa sa karunungan. Mabuti, hindi lahat may ganitong gana sa utak sa panahon ngayon. Kaya heto, dagdag pa sa mga lihim na itinuturo ko sa mga batang handang makinig. Kung paano mo ito sasabihin, doon nila ito tatanggapin. Framing effect. Anak, parehong nilagang mais yan. Pero kapag ang isa ay tinawag mong organic na masustansya at ang isa ay nilagang 25 pesos, guess kung anin ang pipiliin? Paano mo gagamitin? Ang presentasyon ng mensahe ay kasing halaga ng nilalaman nito. Kung gusto mong makuha ang loob ng tao, i-package mo ang ideya sa paraang kaaya-aya, kapaki-pakinabang at relevante sa kanila. Halimbawa, may nilalako kang gulay sa palengke. Imbis na, repolyo lang to ate, sabihin mo, mainam to, panglinis ng katawan ate, lalo na kung panay ang chichirya ng anak mo. Kapag hindi alam ang sagot, tumahimik ka para sila ang magsalita. Strategic silence. Ang katahimikan, anak, ay hindi kahinaan. Minsan, ito ang pinakamatinding tanong. Paano mo gagamitin? Kapag may gusto kang malaman o gustong palabasin sa kausap, huwag mong pilitin. Magsabi ka ng isang tanong, tapos tumahimik ka. Hindi sila sanay sa katahimikan. At dahil dito, kusa silang magsasalita para punan ito. Halimbawa, hinala mong nagsisinungaling ang anak mo, sabihin mong, "So, yan na talaga ang kwento?" Tapos, tumitig. Huwag magsalita. Mapapaisip siya, nahuli ba ako? At doon, kusa siyang maglalabas ng totoo. Kung may napapansin ka, iparamdam mong napapansin mo. Spotlight effect awareness. Akala ng karamihan laging tinitignan sila. Pero totoo, karamihan ng tao abala rin sa sarili nila. Paano mo gagamitin? Kung gusto mong i-build ang confidence ng tao, iparamdam mong may nakakapansin sa kanila, sa maganda at hindi lang sa mali. Pero kung ikaw mismo ang kinakabahan, tandaan mo, hindi naman pala lahat nakatingin sa'yo. Halimbawa, nahihiyang magsalita sa harap ang kaibigan mo, sabihin mong, "Uy, napansin ko pag nagsalita ka, tumatahimik sila. Malakas dating mo." Baka sa susunod, siya na ang unang tumayo. Bigyan mo ng maliit na desisyon para ipagpatuloy ang mas malaki. Commitment bias. Kapag nakatapak na ang paa sa loob ng bahay, anak, mas mahirap nang umatras. Paano mo gagamitin? Ipakomit mo sila muna sa maliit na bagay. Kapag nakumpirma mo na ang kanilang pagkilos, madali nang ipasunod ang mas malaki. Kasi sa isip nila, nagsimula na rin naman ako. Halimbawa, may gusto kang tulungan ka sa proyekto. Sabihin mo muna, "Pwede bang pakitignan mo lang to sandali?" Pagkatapos noon, "Sige na nga, ikaw na rin ang mag-layout. Mas maganda talaga pag gawa mo." Kung gusto mong maniwala sila, paulit-ulit mong sabihin. Illusory truth effect. Anak, kahit kasinungalingan, kapag inulit ng inulit, nagmumukhang totoo. Paano pa kaya kung ang inuulit mo ay may laman? Paano mo gagamitin? Kung may ideya kang gustong pumasok sa isip ng iba, simpleng patakaran man o paninindigan, banggitin mo ito sa iba't ibang paraan.
hindi agad-agad nilang paniniwalaan, pero kapag palagi nilang naririnig, kusa itong magiging bahagi ng kanilang paniniwala. Halimbawa, sa pamilya nyo, gusto mong masanay magtipid sa kuryente. Bawat linggo may paalala ka, ay, i-off natin to, sayang kuryente. Sa umpisa, tatawanan ka lang, pero sa pangatlong buwan, sila na mismo ang nagsasara ng ilaw. Kung gusto mo pa ng mga susunod, anak, sabihin mo lang. Nariyan pa ang mga karunungan ukol sa pag-ibig, traffic sa EDSA, utang na loob, inggit at pagkakaibigan na parang alak, sumasarap sa tagal pero masakit kapag sobra.